Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Senator Amy nilampaso ni Baste Duterte. Wut wut. Sen Amy, ano na? Matapos mong ipagtanggol ang Baste Duterte, matapos mong ipagtanggol ang Sara Duterte, matapos mong ipagtanggol ang Rodrigo Duterte, anong ginawa sa'yo nung Baste? Nakita ko na dito habang buhay pa, kasi baka mamaya, bukas makalawa, wala na tong post na to. Biglang mawala. Sabihin, hoy, bakit mo naman pinost yan, tol? Siya na nga lang kakampi natin. Binalahura mo pa. Ay, naka. Drama-drama ka pa daw. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Drama-drama ka daw, oh. Kailan pinost to? Ito, for reference ha, for reference, para alam natin lahat. Baaburahin eh. Saturday, February 3, 2024, 11:15 PM. Bago tayo mag-umpisa ng live stream, guys. Punta-punta ka pang Davao, ha? Linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Wow, kawawa ka daw, oh. Kawawa ka daw, Sid. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ito, hindi ko naintindihan, guys. Kaya hindi ako makaano. Paki-translate nga, guys. Bisaya kasi. Pasensya na, hindi ako marunong magbisaya. Tigilan mo ako sa paggamit mo sa pang-jamming nyo. Pinalampas na kita dati pero maingay ka pa rin. Yun pala yun. Nilagay ko dyan sa ilalim yung translation. Ay, ba't ko tinanggal? Bobo! Ang bobo ko dun Ayan. Nilagay ko dyan sa ilalim yung actual translation. Ito yung sinasabi ko, mga Kojero, na ang pamilyang Pilipino, walang ibang dapat kinakampihan kundi pamilya nila. Saan ka ngayon pupulutin, Sen Amy? Malamang sa malamang kakausapin ni Sen Amy si VP Sara tungkol dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko alam kung buburahin niya ni Baste, pero kung buburahin niya, di bahala siya sa buhay niya. Hindi naman sinabi ni Senator Amy na humingi ng tawad si Baste sa kanya dahil doon sa mga sinabi niya sa kapatid niya. Humingi ng tawad daw si Baste at naiintindihan daw niya. Yun lang yung sinabi niya. Wala namang sinabi na tungkol sa ganyan. But anyway, going back. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. O siguro nga dahil sa isip siguro ni Baste, nagsalita siya ng ganun, tapos nandun nga naman yung kapatid. So, sorry na if ever na-offend kita. Parang ganun yung dating. Malamang ganun yung iniisip ni Baste. Kaya naawa. Ito. Ito medyo mas mahaba. Ito kay Dennis Asis. Tigilan mo ako sa paggamit mo sa akin sa mga jamming nyo. Pinalampas na kita minsan pero maingay ka pa rin. It is what it is. Pero most probably, ang mangyayari dyan, kakausapin ni Sara si Baste. Tapos, lalabas silang magkasama sa isang event, tapos magyayakapan sila, magbabatian, beso-beso, plastikan, etc. Picture-picture, kunyari interviewin si Baste, interviewin si Senator Amy, tapos kunyari magkaayos na, ganun. Ang weird lang, no? Pero, ewan ko lang kung bakit may ganito. Hindi ko lang alam, Senator Amy, kung if you decide not to take that road. I think you're stuck with the Dutertes, Senator Amy. You're stuck with them. You cannot go back. Sabi mo, through thick and thin, eh. Di ba? You cannot go back. Kasi ang dami mo na kasing sinabi, Senator Amy. Ang dami mong statement. Through thick and thin, I'll stick with the Dutertes. Oh, di ba? May ganun, eh. So, I don't know. Hindi ko alam kung paanong solusyon. Paanong damage control. Ang naiisip ko lang na damage control dito, yung magbeso-beso silang dalawa ni Baste. Yun lang nakikita kong damage control dito.
Wala nang iba. Kasi kapag bumalik siya ngayon sa pamilya niya, ang isipin ng mga tao, yun lang pala eh, kaya ka pala bumalik, convenience lang eh. Kasi sinuka ka na ng mga Duterte. Mas pangit yun. Mas pangit yun. Mas pangit yun. Yung babalik ka sa kay bigla ka susuporta kay PBBM dahil ginanyan ka. Mas pangit yun. Mas pangit yun. So, pero ang din, ang weird din kasi ang tagal ng react. So, hindi ko alam kung anong meron. Di ba? Hindi natin alam kung ano meron. Tagal eh. Kailan ba naglabas ng statement si Senator Amy? Monday or Tuesday? Tapos Saturday na. Saturday na naglabas ng statement, di ba? Parang weird naman nun. Walang rhyme or reason, di ba? And besides, hindi naman siya susuportahan ng mga DDS. The DDS will never support her. Bakit? The fact na kapatid lang siya ni PBBM, they won't support her. Yun lang yun. The DDS will never support her. Ang susuportahan ng mga DDS, si Duterte. Yun, sure yun. Wala nang iba. Sila lang. And, yun. Ang hirap. Hindi natin alam kung paano, ang hirap ng damage control nito. Ang damage control nito would be, una, mag-uusap sila ng private, tapos, sa isang event, lalabas sila na kunyari, nagkaisa sila, whatever, etc. etc. Tapos, ano ba? Ayun. Ganun lang. Wala na siyang ibang way out dito. That's it. She'll continue to be or titiisin niya yan. Titiisin niya yan. For the alliance. But she will look really, really, really pathetic. She will look pathetic. As in, Marcos ka, titiisin mong ginaganyan-ganyan ka. Kailan lang naman lumutang yung mga Duterte na yan? Diba? Well, it is what it is. Baka nga sinabihan pa yan ng tatay niya. Diba? Baka napag-uusapan nila yan ng tatay niya, ng mga kapatid niya, kapag wala si Amy. Baka ganyan talaga ang pananaw nila kay Senator Amy. Tapos, ano pa siya, parang, ngayon, wala, laglag ka. Or pwede rin, conspiracy theorist mindset. Kung medyo conspiracy theory ako at may topak ako sa utak, iisipin ko, hindi, palabas lang to para hindi mailig si Senator Amy sa amin. Baka kailangan lang ni Senator Amy na kasi nakiusap sa amin si Senator Amy na wag kaming masyadong dumikit sa kanya kasi nasisira siya or something. Kung conspiracy theorist ako. Kaso, I don't think, well, political strategy, pwede. Di ba? Para ma-preserve ni Senator Amy yung veneer of neutrality, quote-unquote. Di ba? Illusion of neutrality. Pwedeng ganun. Pero, tingnan natin. But right now, as it stands, base dito, alam nyo, feeling ko, ito yung mga pinag-uusapan nila. Kung totoo to kung totoong ito talaga yung pananaw ni Baste kay Senator Amy. Ito na yung pinag-uusapan nila behind closed doors. Yan na yun. Yan yung pinag-uusapan nila. Halimbawa, pag magkasama sila pamilya, sila lang, wala si Amy. Baka yan ang iniisip nila na, si ano ba naman yan si Manang Amy? Bakit naman nagsasalita pa ng mga ganyan-ganyan? No? Diba? If this is authentic and genuine. Matagal na nilang iniisip yan. Si Bastille lang ang naglabas. Hindi natin alam kung ano yung circumstances kung bakit bigla niya nilabas yan. Pero, ewan ko. That's what you get. That's what you get when you let your heart win. Ay, nako. Iniwan mo kasi pamilya mo, Senator Amy. Sayang. Hindi ko lang alam. Ay, sorry. Now, wala na. Ano ba? Now, wala. There's no going back. Saan ka babalik, Sen Amy? Kanino ka babalik?
Sa kapatid mo na palagi mong binabash na hindi mo man lang kinontra nung tinatawag ng mga tao na drug addict siya? O pagpapatuloy mo pa rin yung panliligaw mo dyan sa mga Duterte na kahit anong pambabalahura gawin sa'yo, tatanggapin mo lang. Ikaw bahala. It's your choice. It's your choice, madam. It's your choice. O baka ang ending, maging independent na lang din siya. Baka independent na lang siya. Diba? Kaya na ending yan. Yun lang. Sorry. Gagantihan, papaimbestiga ng 51 billion. O baka sabihin nila, ay hindi, nahack lang yung cellphone ko. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.